sa magandang paksa. Marami na po kasing pagkakataon nakausap ko po ang mga grupong ito. No? Saksi po yan si Atidan. Hindi, Adventist pala. Ibig sabihin, saksi siya sa mga pangyayari na ito, mga kapatid ko. Sa part 1 ng ating pong pagtatalakay, series din po ito, Answering Jehovah's Witnesses about the Divinity of Jesus. At maraming beses na po, mga kapatid ko, na nakausap ko po yung mga saksi ni Jehovah even before na nasa Nagavi Adventist College ako. Nandun ako sa Masbate at especially nung dito sa Manila. Maraming beses na kami nagka-dito, nagkausap at nagkapalitan ng mga paniniwala o nag-exchange ng argument sa atin pong paniniwala, mga kapatid ko. Nung ako po ay nasa Masbate, ay naging mga kaibigan ko ang mga saksi ni Jehovah roon. No? Lalo na ako yung bagong bautismo pa. Sapagkat kami po yung nag-uusap patungkol sa divinity of our Lord Jesus Christ. Pagka may tanong ako sa kanyang di nasagot, kahit may edad na siya, sabi niya, mag-friend na lang tayo. Yun ang sabi niya. Mga minamahal ko na mga kapatid. And then, dito sa Nagavi Adventist College, mga kapatid, where I was third year college sa theology department, ay doon kasi sa labas ng school, almost doon sa mga tao ay mga Seventh-day Adventist. Parang community ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Halos magkakapit-bahay doon, mga Adventista, no? Kung kayo nakadalaw sa Nagavi Adventist College. And then, merong one time, ako kasi nakatira doon sa labas kay Pastor Duming, no? Si Lolo Duming Gonzales, ay nangyari, mga kapatid, doon ako sa labas sa may tindahan ng isa ding Adventist. Nakaupo ako sa kiosk ko, katabi yun yung isang kapatid doon, yung isang elder at yung isang ka-boardmate ko. Napasabak doon, napunta roon ang mga grupo ng mga saksi ni Jehovah. Ang dami nila, mga kapatid. And then, nung napunta sila, mga kapatid, din alam, mga Adventist pala yung lugar na yon. At nangaral sila at namigay ng mga pamphlets nila, mga kapatid. Ang nangyari, may lumapit na dalawang babae sa amin at nangaral, mga kapatid ko, nangaral na ito anyang sanlibutan ay magiging ating mana, no? Ito yung mga nakalagay dito. So nung tinanong ko siya na saan mabasa sa Biblia na itong sanlibutan ay maging mana natin at hindi susunog. Ako po ay Seventh-day Adventist. At nung pumunta na sila doon, mga minamahal na mga kapatid, nag-usap sila at ginather noong kanilang leader, yung pong mga miyembro ng kasamahan nila, at maya-maya umuwi, mga kapatid, hindi na nakipag-usap sa akin. So, nalaman siguro nila na yung mga lugar na yung naglugar ng mga Seventh-day Adventist. And then, kung inyo pong napanood sa ating YouTube channel, meron po akong kausap dyan na napakahinahon na dalawang saksi ni Jehovah. Mga kapatid, ang paksa po dyan ay friendly sharing o friendly dialogue with the Jehovah's Witnesses. Dalawa po yun sila. Na kung saan, mga kapatid, pag ako kasi pupunta sa syudad ng Naga City, pag nagmumotor kami, ako po yung nakapolo. Hindi kasi ako umaalis na naka-t-shirt. Kahit nung una pang panahon, mga kapatid. Lagi ako nakapolo, and then lagi kong dala yung Bible ko at saka yung laptop ko. One time ay nung napadaan ako, marami mga saksi na nag-display ng kanilang mga books, mga kapatid, sa sentro ng Naga. Nung tumingin ako sa kanila, ay nginitian ko rin at kinawayan ko sila. Akala nila ako rin ay saksi ni Jehovah, mga kapatid, na miyembro nila. Nung pagbalik ko, ay kinaway nila ako at kinumusta. Kumusta ka, kapatid? Ang sabi sa akin. Sabi ko, mabuti naman po. No? Mabuti naman. Ang tanong, isaan kayong Kingdom Hall na miyembro? Sabi ko, actually, I am not a Jehovah's Witnesses member. I am a Seventh-day Adventist. And sabi ko sa kanya, meron pa kayong mga books dito na pwede nating basahin. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, yes, free lang. Ito po ito lahat. So, nagkapalitan kami. Binigyan ako ng mga pamphlets nila. And then, ang nangyari, mga kapatid, nag-offer yung isang, kung nakita nyo yung naka-blue roon, kasama noong nakausap ko doon sa YouTube na inyo napanood. Actually, nung mag-usap kami, ang sabi niya, before mag-usap, pwede ba namin kayo puntahan sa inyo at mag-sharing tayo? Yan. Yun ang sabi, mag-sharing tayo ng pananampalataya. Sabi ko, of course, no, why not? Bakit hindi? So, nag-schedule kami, mga kapatid, at yun ang naging pag-uusap namin. Na siguro, I don't know kung prepared sila sa kanilang pagpunta sa akin or talagang yun lang kanilang natutunan. And then, after noong pag-uusap namin, ang sabi pa niya ay may part 2 tayo ang pag-uusapan namin. Sino ba yung darating sa ikalawa, si Jesus or yung Father na Jehovah? Yun ang paksa namin.
ang nakakalungkot, hindi sila tumuloy sa aming pag-uusap, mga kapatid. I don't know, tinatawagan ko, hindi na sila sumasagot sa kanilang phone number. So hindi ko na rin pinilit. At alam niyo ba yung pong nag-video roon, no? Yung nag-video doon ay isa kong kaibigan, si pastor na ngayon, Renan Tiap. Dati po siyang nagpapari, mga kapatid, na naging Adventist. Si Pastor Renan Tiap, siya po ngayon pastor sa Bicol. Siya yung nagbi-video noon at nanonood doon kasama namin yung former Baptist pastor. Kung nanonood ngayon si Mr. Rayan Fuentes, meron tayong former Baptist pastor, si Jesse Maarat, mga kapatid. Nandun din siya at ang nag-Bible study sa kanya ay yung mga lema natin doon sa Lady. Sa isa na doon si kapatid na Yoyoy Laig, no? Kapatid na Jerry Laig, mga kapatid. So doon ay nakita natin na marami silang mga butas pagdating sa pananampalataya and consistency pagdating sa aral about sa ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. That's why atin pong pag-uusapan, answering Jehovah's Witnesses about the divinity of Jesus, yung kanila pong mga stand. Halimbawa, yung stand nila, mga kapatid, dito sa kanilang official website sa www.jw.org, sa kanila pong Jehovah's Witnesses Jehovah Witness beliefs, sabi rito, sa fundamental belief number 3, Jesus, ayan, we follow the teachings of an example of Jesus Christ and honor Him as our Savior and as the Son of God. Yun ang kanilang statement. And then, Matthew 20 verse 28 and Acts 5:31. Thus, we are Christians. Ang sabi nila, we are Christians. Acts 11:26. However, we have learned from the Bible that Jesus is not Almighty God and that there is no scriptural basis for the Trinity doctrine. John 14:28. So dito, mga kapatid, ang kanilang stand sa kanilang fundamental belief, sinusunod niya nila yung pong katuruan at mga halimbawa ng Panginoong Hesukristo at kanilang iginagalang ito bilang Panginoon at bilang tagapagligtas at anak ng Diyos. Gayunpaman, ang sabi nila, kami mga Kristiyano at aming natutunan sa Biblia na si Jesus ay hindi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan. At walang basihan sa kasulatan ang Trinity na doktrina, mga minamahal na mga kapatid. And then, meron pa sila ditong iba pang mga teachings sa kanila pong mga pamphlets, mga magazine, mga kapatid ko, na sinasabi rin. Ang sabi sa kanilang title ay, Was Jesus Just a Good Man? Yun ang sabi nila. Sabi rito, the Bible identifies why Jesus has had a greater impact than any other good man who ever lived. When Jesus asked his closest followers how they thought he was, one of them correctly answered, "You are the Christ, the Son of the living God." So dito ipinakikita nila, mga kapatid, sa kanilang magazine na, Was Jesus just a good man? Ang sabi dito, ang Biblia niya ay nag-identify na si Jesus ay meron niyang malaking impact na higit kaysa ibang mabubuting taong nabuhay dito sa mundo. At ang sabi dito, noong si Jesus ay tinanong niya isa sa pinakamalapit niyang tagasunod, ang sagutan niya ay tama, na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So kanina, mga kapatid, pinakikita roon na si Jesus, hindi siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? And then dito niya, si Jesus ang siyang Kristo na anak ng Diyos na buhay at mabuti kaysa higit mang taong nabuhay sa lupa. Ayan, yun ang kanilang paniniwala. And then dito po sa www.bbc, sa belief ng Jehovah's Witnesses pa rin, ang sabi, mga kapatid, ay ganito, Jehovah is alone and above all other beings. Jehovah created everything that exists. So dito ipinakikita na si Jehovah lamang ang ibabaw at higit na mataas sa lahat, at si Jehovah ang siyang creator ng lahat ng bagay. And then Jehovah has a son called Jesus Christ. At yung son na Jesus Christ, ang sabi sa baba, Jesus is not God. Jesus is not equal to God. Jesus was God's first creation. Jehovah then created everything else through Jesus Christ. Ayan.
Dito mga kapatid, pinakikita na si Jehovah niya lamang ang higit na mataas kaysa lahat. Si Jehovah ang naglikha ng lahat ng bagay na umiiral, at si Jehovah ay merong anak na tinatawag na Hesukristo. And then, si Jesus, yung anak ni Jehovah, si Jesus, ay hindi Diyos. Ngayon, nagtaka tayo, si Jehovah ay merong son called Jesus Christ. Yung Jehovah, God. Pero yung Jesus na anak is not God. No, nakita niyo mga kapatid, is not God. Therefore, ang sabi na, Jesus is not equal to God. Tama lang na hindi equal kung hindi Diyos, mga kapatid. Yun ang magiging resulta doon. Pero ang sabi doon, may anak. Tapos yung anak, hindi Diyos, mga kapatid. And then, Jesus was God's first creation. Kung atin pong i-examine yung pong kanilang binanggit na Jesus was God's first creation, is there any creation like Jesus in the time? Is there any created being like Jesus in the time of creation, mga kapatid? Meron ba? Meron bang nilikha sila, yung Ama, meron bang nilikha ang Diyos na Jesus noon sa creation? If we will go back to the creation, mga kapatid, the creation narrative, sa Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, wala akong nakita na merong Jesus na nilikha ang Diyos. Wala akong nabasa na merong another creator na nilikha ang Diyos, mga kapatid. Because the creator is the true God and Jesus Christ is creator, mga kapatid. So, dito meron ng conflict sa kanila po nga tinatawag natin, mga kapatid, na mga aral. And then, meron pang binabanggit dito, pansinin ninyo yung kanilang inconsistency sa aral. Dito po sa kanilang teachings and questions, Jesus as the Son of God. Sabi rito, what did Jesus do before He came to the earth? O napansin ninyo, kung si Jesus, mga minamahal na mga kapatid, no, balik mo natin na, kung si Jesus ay nilikha at tao, mga kapatid, kasi hindi Diyos ang nakalagay doon sa kanilang aral, so tao, mga kapatid. Ngayon, kung si Jesus ay tao at first creation, ibig sabihin, naglikha ang Diyos ng tao sa langit. Malaking conflict yan kasi ang tao galing sa alabok ng lupa, mga kapatid. No? Yun ang maging problema. And then, ang sabi rito, what did Jesus do before He came to the earth? Ang sabi niya sa sagot, mga kapatid ko, He held an exalted heavenly possession. Jesus referred to the position when He prayed, Father, glorify me with the glory that I had alongside you before the world was. Ginamit nila, mga kapatid, itong John 17:5 when Jesus prayed to the Father and said, Father, glorify me with the glory I had with you before the world was. Ibig sabihin, bago pa nalalang o natatag o nagawa ang sanlibutan. That means, mga kapatid, meron ng existence ang ating Panginoong Hesukristo, pre-existence, noong hindi pa nalikha ang sanlibutan. If Christ is a created being, therefore, wala pa siya dapat doon, pero ginamit nila na Christ has an exalted heavenly possession. Kailan yun? Before ba sa kanyang incarnation o after His incarnation? Malaking problema nila yan, mga minamahal na mga kapatid. And then, next, ang sabi rito, He helped His Father create all other things. Napansin nyo? All other things. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay. All other things lang. Pero dito sa una natin binasa, mga kapatid, pakinggan ninyo. Sabi dito, Jehovah then, sa last part, Jehovah then created everything else through Jesus Christ. Ngayon, kung si Jesus pala, Jehovah ay nag-create ng lahat ng bagay through Jesus Christ. Therefore, our Lord Jesus Christ is creator. He is the creator, mga kapatid, of all things. Kasi ang sabi dito, Jehovah created all things through Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang nag-create. Kung si Jesus Christ is not God, therefore, He cannot create at all, mga kapatid. Hindi siya makapag-create. Bakit? Hindi Diyos At ayon sa Biblia, only the true God can create everything He wants to create, mga kapatid. Di ba ga? So dito pinakikita natin, meron na kaagad na bunggo ba, mga kapatid, no? Nagka-bunggo-bunggo yung kanilang aral. At ang sabi pa nila rito, mga kapatid ko, He helped His Father create all other things. Kanina ang sabi, everything. Ngayon, all other things na. Jesus worked alongside God as a master worker. Proverbs 8:30. Regarding Jesus, the Bible says
by means of him, all other things were created in the heavens on the earth. God worked through Jesus to bring every other creation into existence. This creation included all other spirit creatures as well as mga kapatid, no? Sabi rito, binabanggit dito mga kapatid na by means of all other things were created in the heavens and the earth. By means, si Jesus. Kaya nga may ibang translation doon sa Colossians 1:16 verse and 17 that says, Christ is the creator of everything. If Christ is the creator of everything, then He is true God. Bakit? Creator eh. Wala namang creator sa Biblia na hindi tunay na Diyos, mga kapatid ko. No? Yun ang ating nakikita. And then, ginagamit nila yung Colossians 1:15 that Christ is the exact likeness of the unseen God and He is the tinatawag nating panganay, binabanggit nila yung panganay, firstborn of all creation, mga minamahal na mga kapatid, no? Actually, natakil na natin yung Colossians 1:15, no? If you want to watch that video, meron dyan sa ating YouTube channel na si Kristo ba ay nilikha ayon sa Colossians 1:15. Meron po tayo dyan mga kapatid, no? So dito nakikita na natin yung pong tinatawag nating kontra-kontra at bangga-bangga na aral. Ito pa, sabi dito, what did Jesus do before He came to the earth? Sabi pa dyan, He served as the Word. Ayan. Sabi diyan, He served as the Word. Siya yung word na binabanggit dyan. When speaking of Jesus' pre-human life, the Bible calls Jesus the Word. Evidently, this means that God used His Son to convey information and instructions to other spirit creatures. So dito mga kapatid, pinakikita, they accept na yung Word, si Jesus yun. Sa John 1:1. Mamaya basahin natin mga kapatid. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pinakikita doon mga kapatid, yung pong the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ibig sabihin ay with the Father, kasama ng Ama, mga kapatid. And then ang sabi roon ay the Word was God. No? So ang sabi rito mga kapatid, when speaking Jesus of pre-human life, the Bible calls Jesus the Word. So they accepted, mga kapatid, na yung Word si Jesus. Okay? So yung word doon, if Jesus is the Word, sa John 1:1, therefore He is God because the Word is God, mga kapatid. Ayan na. Nagkaroon na ng problema sa iba nilang magazine ang nakasulat, Jesus is not God. It's not God. And then may binanggit pa sa baba, ang sabi rito, Jesus also seems to have acted as God's spokesman to humans on earth. At ang sabi rito mga kapatid, God likely spoke through Jesus as the Word when giving instructions to Adam and Eve in the Garden of Eden. Have you noticed mga kapatid? Ang sabi dito sa kanilang sinabi, ang Diyos Anya ay nagsalita sa pamamagitan ni Jesus bilang Word at nagbigay ng instructions kay Adam at Eve in the Garden of Eden. Therefore, the God who talked to Adam is not the Father, but Jesus, mga kapatid, according to their tinatawag nating belief. Okay? Ito'y napakasaklap. Maganda yung kanilang doktrina dito kasi yung iba pangit eh. Magkakontra. Dito maganda yung pagkasabi. The problem is they don't believe and they don't accept Jesus as God. Because only Jehovah the Father is God, ang sabi nila. Pero dito mga kapatid, yung nagbigay ng instructions doon kay Adam and Eve in the Garden of Eden was our Lord Jesus Christ. Therefore, yung Diyos doon na nagbigay ng instruction, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And then, ang sabi pa rito, Genesis 2:16-17, yung kanilang keynote. And then, sabi rito, Jesus may have been the angel who guided the ancient Israelites through the wilderness and whose voice the Israelites were strictly to obey. Mga kapatid, ang sabi dito ay si Jesus Anya, yung anghel na nag-guide doon sa mga
sa ancient Israelites. At nakita naman natin ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na yung bato, basahin natin ha, yung bato na yung hinampas ni ni Moises, mga kapatid, ano? Ang sabi rito, mga kapatid, mayroong magandang sinabi dito si Apostol Pablo. Sabi niya rito sa unang Korinto, mga kapatid. Sabi dito, unang Korinto kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4. Ang sabi rito ganito, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual. Verse 4, at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Ayan. At kinote nila yan ni Apostol Pablo doon sa Exodus 17 verse 6 at sa Numbers chapter 20 verse 11. So nakita natin, mga kapatid, yung palang bato na sumunod sa kanila, walang ibang ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi nila rito, ganun din naman If Jesus is only a created being, paano magkaroon ng ganun? Paano siya magkaroon ng power na ganun, mga kapatid? And then, ang sabi pa nila rito sa kanilang library and magazines, Jesus' early followers did not claim that He was God. Ayan, kanina, ang sabi nila, hindi hindi Diyos si Kristo, siya ay merely human. And then, mayroon pang binanggit doon, mga kapatid, na si Jesus ay creator, ang Father ay nag-create through Jesus. Nagka-conflict na. At binanggit pa doon, yung Diyos doon na nagbigay ng instruction kay Adam at kay Eve, ang ating Panginoong Hesukristo. Yung Juan 1:1, si Kristo din daw yon. At dito, pagdating dito sa kanilang magazine, sa www.jw.org, ang sabi rito, Jesus' early followers did not claim that He was God. For example, the Gospel writer John said concerning the things he recorded, "These have been written down that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God." John 20 verse 31. Dito, mga kapatid, pinakikita nila na yun anyang mga naunang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nag-claim na si Jesus ay Diyos. Totoo nga ba, mga kapatid? Totoo ba itong sinabi nila na si Jesus ay hindi Diyos? Mga kapatid, malaking problema ito. Bakit? Dito, sasagutin natin yung kanilang mga banat na hindi Diyos si Jesus, mga kapatid. Sagutin natin. At yung pasasagutin natin, itong kanilang libro, nasaan na ba yung libro nila? Ito, pakita natin ha. Ayan yung libro nila na Bagong Sanlibutan Salin ng Banal na Kasulatan. Ayan, no? Ito po ay published. Tingnan natin ha, saan ang na-publish ito. Sabi rito, let's see, ang sabi rito, mga tagapaglathala, Watchtower Bible and Tract Society of New York Incorporated, Brooklyn, New York, USA. Ayan, yun ang publisher ng kanilang libro. Pasagutin natin yung kanilang Bible, mga kapatid. Talaga bang sinabi ng mga apostol na hindi Diyos, no? Hindi anya Diyos si Jesus? Ay unahin natin yung Juan 1:1 binanggit nila kanina. Ito, sabi rito, mga kapatid, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay isang Diyos. Ayan. Dito sa kanilang, so yung langaw dito sa kanilang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan, mga kapatid, Juan 1:1, tinanggap nila doon sa kanilang doktrina binasa natin kanina, si Jesus anya yung word na nasa John 1:1 at yung salita na nakalagay dyan, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay isang Diyos. Malaking problema dito sa kanila. Bakit? Kasi merong Diyos na kasama ng salita, yun yung Ama. At meron pang isang salita, yung salita dito na isang Diyos. Dapat hindi nila nilagyan ng isang Diyos. Kasi kung lalabas pa na isang Diyos, lalabas dito sa kanilang salin, dalawa ang Diyos, mga kapatid. The Father and the Son, binabanggit dyan. Isang Diyos na Ama, isang Diyos na Anak, ang tawag dyan, dalawang Diyos sa kanilang salin. Kaya nga,
kung ating titingnan mga kapatid ko, pinapalabas nila, ang Panginoong Hesus ay Diyos. Hindi lang nila tinatanggap kasi magkaroon ng malaking problema mga kapatid. Malaking problema pag tatanggapin nila. Ang problema, ba't nila sinalin ng ganito yung kanilang sariling Biblia? Sila nagsalin mismo eh. Ba't nila sinalin ng ganito kung magkakaroon ng problema sa kanila pong tinatawag na doktrina? Kaya nga pagdating sa Greek mga kapatid, sa Byzantine Greek New Testament, ang sabi ganito, John 1:1, NRK en ho logos, kai ho logos, en prostontion, kai theos en ho logos. Nakita nyo mga kapatid, yung pong ho logos dyan, mayroon siyang definite article na kung saan tumutukoy yan sa logos o yung salita, yung verbo, mga kapatid, na may binabanggit dyan, kai theos en ho logos. Mga minamahal na mga kapatid, yung theos doon, yung logos doon, na theos, Diyos, walang ibang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga, tama yung salin na sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, mga minamahal na mga kapatid. O dito, meron na nagkaroon ng liwanag. Bakit? Kasi sinabi din sa kanilang version na bagong sa libutang salin ng banal na kasulatan. Yun ang gagamitin natin, mga kapatid. Ano pa? John 1:18. Ito, magkaroon sila ng malaking problema nito sa John 1:18. Bagong sanlibutang salin ng ng banal na kasulatan. Sabi rin nila riyan sa kanilang salin, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na Diyos na nasa dakong dibdib ng Ama ang siyang nakapagpaliwanag tungkol sa Kanya. O nakita ninyo, kung ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos at yung Diyos dyan na Ama ay tunay na Diyos at walang kasamang co-person niya, mga kapatid, sino yung bugtong na Diyos na nasa dakong dibdib ng Ama? Ayan, malaking problema yan. At alam nyo mga kapatid, sasali nila pag ang Diyos tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo, minamaliit nila, minaliit nila o ginawang small letter, yung D, ibalikan natin. Notice nyo mga kapatid, yan yung nakalagay dyan na bugtong na Diyos. Ayan, maliit na litra, kahit dito sa John 1:1, nakalagay dyan, salita ay isang Diyos. Maliit din mga kapatid na D. Ba't kaya maliit na D? Naliliitan ba sila o minamaliit nila ang ating Panginoong Hesukristo? Okay? Minamaliit nila. Bakit? He was not God, ang sabi doon. The apostles never claimed that Jesus is God. Wala daw nag-claim na gano'n. Pero si Juan na rin nagsabi dito because ang focus ng writing ni John, it's all about the divinity of our Lord Jesus Christ. At ang sabi rito mga kapatid, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngayon kung ating susundan itong talatang ito na no one na nakakita sa Diyos o have seen God, sino yung Diyos na nakita ni Adan nakausap? Sila rin nagsabi, yung nagbigay ng instruction kay Adam at kay Eve, walang ibang ating Panginoong Hesukristo. Napakalaking inconsistency, mga kapatid. Bakit? Kasi tama naman, ang walang tao nakita sa Diyos, referring to the Father. Isaiah 64 verse 8, mga kapatid, yung Ama hindi nakita. Sino yung Diyos na nakikita, na nakakausap ng ating mga magulang sa pananampalataya? Meron. Ito yung binabanggit dito, ang bugtong na Diyos. Ayan. Ito yung monogenes theos, monogenes theos, na sa dakong dibdib ng Ama ang siyang nakapagpaliwanag tungkol sa Kanya. Ayan. So dito mga kapatid, yung sali nila, hindi kumakampi sa kanila, kumakalaban sa kanila, mga kapatid. Siguro na konsensya yung nagsali nito. Sa doktrina nila, he was not God. Jesus was not God. Pero sa salin nila, bugtong na Diyos pa, monogenes theos, na nasa dakong dibdib ng Ama. Therefore, mga kapatid, yung kanilang salin, hindi kumampi sa kanila, kumontra sa kanila, o sila yung kumontra sa salin ng kanilang Biblia. Ayun, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, marami na ako nakakausap na mga Jehovah's Witnesses, mga kapatid, na mga kaibigan natin. Hindi nila masagot Tapos meron pa dumalaw doon sa rooftop church, ako church pastor doon. Ang dami nila. Sabi ng elder, may mga saksi, ang dami pumunta. Hinarap ko. Tinanong ko lang mga kapatid na saan nyo mabasa sa Biblia na si Jesus ay hindi Diyos nung tinanong? Kasi hindi Diyos sa kanila si Jesus. Yun ang tanong natin. Ang sabi ay
Hanap po kami ng sagot. Pag nakasagot na po, ibabalik po kami. Assignment po namin. Ayan. Yan po madalas ko mapakinggan sa kanila. Assignment po, mga kapatid. Assignment. No? So dito pinakikita yung bugtong na Diyos. Walang ibang ating Panginoong Jesucristo. Bakit sinabi sa inyong doktrina, He was not God? And even one of the apostles, si John, ay hindi nag-claim na Diyos si Jesus. Nag-claim nga eh. At yung translation nyo, ang ating ginamit, nag-claim. Ito pa, ang sabi nila, yun anyang salitang Jehovah ay ikinapit lamang sa Ama at hindi sa anak. Kasi nga, hindi daw Diyos ang anak. Pakinggan ninyo sa kanilang salin kung hindi ba talaga ikinapit yung salitang Jehovah sa anak. O, pakinggan ninyo ha. Isaiah 40, versikulo 3 hanggang 4 sa bagong sanlibutang salin. Sabi dito, makinig kayo. Ayan, pati yung mga saksi na ba na mga friends natin, makinig kayo ha. Version nyo ito. Sabi rito, may humihiyaw sa ilang. No, ito yung tinig sa ilang na tumisigaw sa tinig sa ilang mga kapatid. Compose ni Brother Johnson. Sabi rito, hawanin ninyo ang daan ni Jehovah. Yan ang nakasulat dyan. Tuwirin ninyo para sa ating Diyos ang lansangang bayan sa desyertong kapatagan. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mababa. At ang umbok-umbok na dakoy magiging patag na lupain. At ang bako-bakong lupain ay magiging kapatagang libis. So take note mga kapatid, dito sa Isaiah 40, 3 at 4, merong sabi to, makinig kayo. Sabi, may sumisigaw, humihiyaw sa ilang, no? Di ba may kanta tayo? Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, di ba? Ihanda ninyo, di ba? Ang daan ng Panginoon, o di ba mga kapatid? So dito pinakikita rito, may humihiyaw. At mamaya malaman natin yung humihiyaw doon si Juan Bautista. Pagdating sa Juan, mga kapatid, so Juan yung sa aklat ng Juan. At ang sabi nung sumisigaw sa ilang, hawanin ninyo ang daan ni Jehovah. Okay? Merong daan ni Jehovah, merong darating eh. Pakinggan niyo sino yon. Juan Kapitulo 1, ang mga bersikulo 22 hanggang 23 sa bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Sabi rito, kaya sinabi nila sa kanya, ng mga tao, kay Juan na Bautista, sino ka ba upang makapagbigay kami ng sagot doon sa mga nagsugo sa amin? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya ni Juan Bautista, ako ay tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ni Jehovah, gaya ng sinabi ni Isaias na propeta. Sino ba yung inihanda ng daan ni Juan Bautista? Sino? Yung Jehovah ba na ama ang pumarito sa lupa? Na nauna lang si Juan? Hindi. Pakinggan natin sa Juan din na aklat ang mga bersikulo 29 hanggang 30. Ganito ang ating mababasa. Sabi rito, nang sumunod na araw ay nakita niya si Jesus. Sino ang nakita ni Juan? Si Jesus. Napapalapit sa kanya at sinabi niya, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito, ang sabi ni Juan, ito ang isa na tungkol sa kanya ay sinabi ko, sa likuran ko ay may dumarating na isang lalaki na nauna na sa harap ko sapagkat umiral siya bago pa ako. O nakita ninyo, yung inandaan ni Juan nang pinatag ang daan, nagsabi roon na sumisigaw si Juan, yung Jehovah doon, ito yung si Jesus, na sabi ni Juan, ito yung tinutukoy ko na lalaki na nauna pa sa akin sapagkat siya'y umiral na bago pa ako. O nakita ninyo mga kapatid, sa Bisaya ba, tataw o klaro ba? No, maliwanag pa sa sikat ng araw, buwan at mga bituin na yung Jehovah doon sa Isaiah 40, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, o di ba ga? Yun ang napakaganda. Si Abraham, nakita ni Abraham yung Jehovah mga kapatid ayon sa kanilang bagong sanlibutang salin. Nakita ni Abraham, o pakinggan ninyo, Genesis 17:1. Sabi riyan, nang si Abraham ay maging siyam na taong gulang, 99 na, si Jehovah ay nagpakita kay Abraham at nagsabi sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
lumakad ka sa harap ko at ikaw ay maging walang pagkukulang. Nakita nyo mga kapatid, dito, merong Jehova na nagpakita kay Abraham at nagsalita at inintroduce yung kanyang sarili, ipinakilala ng Jehova na ito, yung kung sino siya. Ang sabi rito ng Diyos na Jehova, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. I am the Almighty God. Mga kapatid, lumakad ka sa harap ko at ikaw ay magiging walang pagkukulang. Ayan, pinakita rito mga kapatid, merong Diyos na Jehova na nagpakita kay Abraham. 17:1 yan. Pagdating sa 18:1, ano pang sinasabi? Sa bagong salibutang salin din ng kanilang Biblia, ang sabi rito, mga minamahal na mga kapatid, no? Ang sabi rito, pagkatapos, balik natin natidan, sabi riyan, ay pagkatapos ay nagpakita si Jehova sa kanya sa gitna ng malaking punong kahoy ng Mamre, habang siya ay nakaupo sa pasukan ng tulda ng kainitan ng araw. Ayan, nakita nyo mga minamahal na mga kapatid. Sabi dyan, nagpakita si Jehova sa kanya sa gitna ng malaking punong kahoy ng Mamre, habang siya ay nakaupo sa pasukan ng tulda ng kainitan ng araw. Nagpakita ulit. Kanina nag-introduce pa sa kanyang sarili, I am. Sabi doon, no? The Almighty God. No? Sabi doon, ako yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino ba yun? Sinong Diyos na Jehova yun? Tanungin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito din sa kanilang bagong sanlibutang salin. Sabi rito, Juan 8:56 hanggang 58. Si Abraham, ang sabi ni Jesus mga kapatid, si Abraham na inyong ama ay nagsaya ng labis sa pag-asang makita ang aking araw. At nakita niya iyon at nagsaya. Sa gayon ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, at gayon may nakita mo na si Abraham. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa umiral si Abraham, ako ay umiral na. Ayan, nakita nyo mga kapatid. Dito, sabi ni Jesus, nagsaya ang inyong amang si Abraham na labis sa pag-asang makita ang aking araw. At nakita niya iyon at nagsaya, mga kapatid. At ang sabi ng mga Hudyo, aba, wala ka pang 50 years old. Mabuti pa si Brother Roger Alcaraz, 50 years old na kanina. Sabi dito, wala ka pang 50 taon, gayon may nakita mo na si Abraham. Yung tanong, na-shock yung mga yung mga tao nagtanong, nagulat Sabi ni Jesus, I will tell you the truth, no? Before Abraham was, I am, mga kapatid, no? Sinabi ni Jesus, bago pa si Abraham, nandun na ako. Siya pala yung nakita niya. Hindi naman po pwede ang ama, di makita Hindi nagpakita, mga kapatid. Ano pa? Salin ng Biblia nila, bagong sanlibutang salin, Apokalipsis 1:7 hanggang 8. Sabi nila rin, narito, dumarating siya na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at niyaong mga umulos sa kanya at dadagukan ng lahat ng mga tribo sa lupa ang kanilang mga sarili sa pamimighati dahil sa kanya. Oo, amen. Sa verse 7, merong dumarating. At yung dumarating mga kapatid, makikita sa bawat mata, kahit yung umulos sa kanya, yung nagdughang sa yahaba, mga kapatid, no? At verse 8, sino ba yun? Ang sabi nung dumarating, mga kapatid, ako ang Alpha at ang Omega. Verse 8, sino siya? Yung Alpha at ang Omega. Sino nagsabi? Sabi ng Diyos na Jehova, ang isa na ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Tika, kanina, yung darating na nakikita ng bawat mata, makita din yung kahit yung umulos sa kanya. Sino ba yun? Si Kristo. At ano ang sabi sa verse 8? I am the Alpha and Omega, said the Lord God Almighty, yung Diyos na Jehovah, makapangyarihan sa lahat. Akala ko ba,
Hindi makapangyarihan sa lahat si Jesus. Ayan. Ngayon, may binanggit dyan eh. Yung ngayon, nakaraan at ang darating. Sino kaya yan? Apostol Pablo, Hebreo 13:8, bagong salibutang salin. Sabi dyan, si Jesucristo ay gayon pa rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Sa kanilang salin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow, and forever, mga kapatid. No? And forever. So, yung palang binabanggit dyan na Diyos na hindi nagbabago, si Jesucristo, mga kapatid. Si Jesus Christ. Bakit si Jesus Christ? Kasi siya yung darating na inulos dahil namatay siya dahil sa atin, yung kanyang katawan. Kaya nga, Apokalipsis 1:17, ako'y namatay at ako'y nabubuhay magpakailanman. Ako ang una at ako ang huli, sabi ni Jesus, mga kapatid. Kaya nga, pinatunayan ito ni Apostol Juan sa Apokalipsis o Revelation chapter 22 verse 20. Ang sabi ganito, siya na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako ay dumarating ng madali. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Ayan. Sabi ng kanilang salin, mga minamahal na mga kapatid, siya nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na itinagsasabi, oo, ako'y dumarating ng madali. Sabi ni Apostol Juan, amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Sino ba yung darating? Hindi naman ang Ama, ang Panginoong Jesus, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, yung kanilang doktrinang nagkontra-kontra, sinagot natin ayon sa kanilang sariling Biblia at yung salin nilang Biblia. Hindi sumang-ayon sa kanila, manapay, kinontra nila, mga kapatid. Sabi nila sa kanilang doktrina, hindi Diyos si Jesus. Sabi ng Biblia nila, Diyos si Jesus. Ang sabi ng kanilang doktrina, si Jesus hindi makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Biblia nila, makapangyarihan sa lahat. Sabi ng kanilang doktrina, si Jesus hindi si Jehovah. Ayon sa Biblia nila, yung Jehovah na nasa Isaiah 40, siya si Jesus. Yung darating, Jehovah daw, Jesus ang nakalagay. Kaya walang consistency ang kanilang aral, mga kapatid, no? Sa Jehovah's Witnesses. Kaya nakita ko, pagdating sa doktrina, tunay na mayroong guidance ng Holy Spirit ang Seventh-day Adventist. When it comes to doctrine, fully tinatawag nating maayos ng pagkahanay ba sa Bisaya, mga kapatid. Bakit? Kasi guided ng Holy Spirit that the true church in the last days, walang iba ang Seventh-day Adventist Church. Pagdating sa doktrina ng kadyusan, tama ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. I am from Catholic, Roman Catholic, pero naunawaan namin, naunawaan ng inyong lingkod, ang doktrina ng Seventh-day Adventist talagang purely biblical, mga kapatid. Kaya, pag mayroong mga nangangaral sa inyo ng mga saksi, huwag nyo nang i-entertain. Kung i-entertain nyo man, dapat kaya nyo silang tanungin at sagutin. Kasi dito, meron na kayong ideya, mga kapatid. Hindi nila masagot dito. Kahit si Kuya Cornelio dito sa Makati nung araw. Nakakausap ko rin si Kuya Cornelio. Kung nakakanood ka, Kuya Cornelio, no? If you still remember me, hindi nyo rin masagot. Ito yung mga tanong natin na sino itong Jehovah na makapangyarihan sa lahat na darating. Hindi masagot, mga kapatid. Bakit? Inconsistent yung kanilang doktrina at yung kanilang Biblia. Sa Seventh Adventist, walang labis, walang kulang. Eksakto. Tama. Dahil ito'y doktrina ng Biblia